Mahintana is a member of the local development councils and special bodies in Region 12 and has seen a rise in child abuse and teenage pregnancies in our communities in Sarangani and South Cotabato. To help address this, we've partnered with Save the Children and Dole Philippines Incorporated, working to promote awareness on children's rights and empower them through community programs that protect them and enable their participation. We do this by working with local government units and national government agencies and our community groups in preventing and addressing early pregnancy and child early forced marriage and union through promotion and implementation of initiatives on safeguarding child rights, protection, and participation. I am Buhari Abusama, Project Coordinator ng Creating Opportunities for Mobilization and Participatory Advancement for Child Transformation or Project Compact. Basically, si Mahintana Foundation Incorporated, part siya ng sponsorship program design ng Save the Children Philippines, yung implementation ng kanilang sponsorship program. Ang implementation ng Project Compact na nasa year 2 na kami, nasa Sarangani Province kami ngayon at saka nasa South Cotabato. So si Mahintana, working siya with communities and institutional policies. Specifically sa communities, we work with mga civil society organizations, mga community groups which are mostly mga farmers group, mga IP groups, mga women's group, ganyan. And of course, yung child-led groups natin. Also, we'll work with mga local government units, particularly yung mga municipal level. Sa first outcome natin in working with community groups, tinitignan natin doon na mag-increase yung knowledge, especially para sa ating mga grupo ng mga bata, mag-increase yung knowledge nila on children's rights, participation, protection, and doon sa tinitignan ng sponsorship design na advocacies on ASRHR or Adolescent Sexual Reproductive Health and Rights, sa gender-based violence at saka sa SEFMU or yung tinatawag nating Child Early Forced and Marriage Union. Following that, meron din tayong mga engagement para sa ating mga community groups. Kinakapacitate sila sa mga capacity building activities namin na mag-improve yung knowledge na doon sa mga na-mention kong mga advocacies. Yung civil society organization naman natin, tinutulungan na makaupo, ma-strengthen yung kanilang participation sa local government. May mga enhancement workshop tayong ginawa para sa kanilang mga development agenda. Inangkor nila yung mga issues nila doon sa kanilang communities at gumawa sila ng mga action plans. Kaya meron tayong mga action plan supports. No? Tapos yung mga CSOs natin, mga community groups natin, nilabi nila yung kanilang mga action plan sa barangay local government unit para sa ating mga grupo ng mga bata at mga women's group at mga farmers group. Tapos nasa municipal level naman yung ating mga partner na CSOs upang i-present yung kanilang mga development agenda. So for this year, nakapagbigay tayo ng technical assistance sa pag-localize ng kanilang SEPSI at saka doon sa pag-develop or pag-update ng kanilang local children's code at saka child protection policy. So happy kami sa project team at saka ng local government unit dahil doon sa mga changes, no, sa policies sa ating local government unit. Marami ako natutunan. Marami sa mga bawat seminar and bawat orientation is nalaman ko all about adolescent pregnancy, mental health awareness, and also, ang pinaka-importante sa lahat ay ang karapatan ng mga kabataan. Nagbago ang aking pananaw at pati na ang aking pagkatao kasama ang Save the Children. Una na rito, nalaman ko na ang edukasyon ang pinakamalaking papel sa aming mga kabataan dahil ang edukasyon ang inspirasyon ng mga bata dito sa Mindanao. Ang edukasyon ang nagbibigay liwanag sa aming mga bata upang magbigay sa amin ng magandang kinabukasan sa naharap. Pangalawa na dito ang pagpapahalaga sa pagtutulungan.
Hindi ka magiging matagumpay sa iyong buhay kung walang pagtutulungan. Hindi maging matagumpay ang isang komunidad o ang isang bansa kung walang pagtutulungan ng mga miyembro dito or mga kasapi dito. Gaya na lamang ng mga project or compact project ng Save the Children. Lahat ng mga staff ng Save the Children ay nagtutulungan kaya ay nagbibigay ito ng mabuting dulot sa aming mga kabataan at nalaman namin ang aming karapatan dahil sa Save the Children. Explain sa amin yung mga possible na causes and effects ng teenage pregnancy and early marriage po na which is malaking impact talaga sa amin na kabataan and sa community. Sobrang masaya kami dahil na bahagi po kami nitong project na ito. So, at nagpapasalamat din ako bilang adult support sa aking bata na dati wala pa silang mga kaalaman, pero ngayon mas marami pang natutunan na mga gustong gawin at natutunan nila kung ano talaga ang dapat nilang gawin sa kanilang ibang kabataan. At masaya din ako dahil nalaman nila kung ano talaga ang karapatan nila bilang isang mga bata. So dapat pwede silang masali sa mga usapang pangtanda. It changed my perspective and personal beliefs. Katulad na lamang po ng UNCRC, nakakuha po ako ng mga detalye at iba pang mga impormasyon para mas palawakin pa ang aking advokasya. Dahil din po sa UNCRC, natutunan kong mahalin ang aking sarili bilang isang bata at pahalagahan ang aking mga karapatan bilang isang bata. For me po, makatulong po ito siya sa pamamagitan po ng mga pag-raise po ng awareness kung ano po yung hindi maganda po na impact ng teenage pregnancy at saka ng ng self po. I-raise po namin or ng mga kabataan kung ano po yung consequences na dala po ng teenage pregnancy at saka ng maagang Nagpasalamat ko nga gi-recommend mi sa Save the Children sa mahita na foundation o na mao na ni karon ang compact project na sa wala pa sila nagatabang sa mga wala ni 7 years plan sa among association bilang CSO o napalapnag namo na engage po namo ang nga kabarangay labi na sa mga pulo. Kani ay dako kayo og tabang adto sa mga ginikanan o sa mga kabatanunan na para sila ang mga katungdanan sa mga bata. Kundiin sila dahil adunay dakong katumon dinhi sa ato ang pagkinabuhi dahil sa ato ang barangay labi na sa atong munisipyo sa Labing. Mas tinutulungan po nila ako na magkaroon ng broadened horizon when it comes po sa mga karapatan ng kabataan. Dahil po dito sa learnings na natutunan ko sa Compact Project Year 2, mas lalo ko pong tinatago, mas lalo ko pong nilalabanan ang aking advokasya, ang child protection. Nakatulong po ang Mahintana Foundation Incorporated sa pag-formulate and at the same time nagawa na po talaga yun na program or isa po siya sa plan na kung saan ang mga bata ay magtulungan din kung paano ma-address yung ating then yung ating local government, local children's code, no? Na kung saan yun po ang pinakamahalaga na ordinansa ng isang LGU upang mabigyang proteksyon ang ating mga kabataan laban sa SEPO. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa founder ng project na ito. First of all, Mahintana Foundation Inc. and Save the Children Philippines para sa pagbibigay sa akin ng oportunidad na makasali sa mga engagement activities na ito. Ang masasabi ko lamang is, para sa mga magulang, wag natin i-discourage ang mga anak natin na sumali sa mga ganitong katulad ng event. Nagbibigay ito ng malaking parte sa kanilang buhay at nakakatulong dito sa kanila. Para naman sa kapwa kong kabataan, huwag tayo mawawala ng pag-asa dahil sa susunod na mga panahon, alam kong lahat tayo mabibigyan ng oportunidad na makasali sa event na ito. At higit sa lahat sa tao, sa mga mamamayan sa komunidad namin, ang mga bata ay hindi bata lamang. May mga boses sila at sana huwag natin silang
i-invalidate at pakinggan po natin ang mga hinaing, ang mga opinyon na binibigay nila dahil parte din po sila ng komunidad natin. We hope for a future where all children have the opportunity to reach their full potential as productive members of our society and help build a sustainable future.